Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at eto nga mga karibin natin matinding karma. Hala, hihimayin pa ni PBBM, ginawa pang isda. Nako po mga kababayan. Speaker Romualdez kabado na nataranta. Yan mga karibin natin patungkol po riyan. Ang ating aalamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na nga po natin ito. President Bongbong Marcos Jr. Nako, ito mga karibin natin. No? Balita po mula sa Bante News Online. BBM hinihimay pa na luging 1 billion investment ng GSIS. Nako, sinisiyasat pa ng Malacanang ang usapin sa naluging investment ng Government Service Insurance System na ipinasok di umano sa online sugal. Akala ko pa naman ang mababalitaan natin dito, no? PBBM, sana ganito pong balita, no? Hindi po ganitong hihimayin. Dapat umaksyon agad kasi pera ng taong bayan yan pera po ng mga miyembro ng GSIS, no? Dapat ganito pong balita, no? PBBM sinibak na yung nag-invest ng 1 billion mula sa GSIS, di ba? Mas magandang pakinggan pero kung hihimayin, ano ang hihimayin? Yung nalugi? Bakit? Naku po, talaga naman oo. Ginawa pang isda yung 1 billion investment mga kababayan. Sabi po dito, nakautang-utang noon hanggang ngayon ang mga empleyado ng gobyerno para lang makakontribute sa GSIS. Naku pala, nakakautang sila. Akala ko po ba ito ay automatikong kinakaltas, no? Ngayon, parang bula lamang ang 1 billion pera ng GSIS. Ayan po ang comment po dito. Tinalo lamang sa sugal, nagpapakamatay ang mga ibang Pilipino dahil sa sugal. Okay? Sabi pa po dito, mag-resign ka na kung hindi mo alam mangyayari sa kabinete mo. Saan na intelligence fund mo o ano. Anyway mga kababayan, marami pa pong mga komento dito na medyo hindi magugustuhan ni President Bongbong Marcos Jr. Pero what I'm trying to point out dito mga kababayan, hinihimay na parang isda yung 1 billion ng GSIS dahil di umano nalugi sa sugal. Pero dapat ang ibabalita nyo sa amin ay sibakin na yan kung sino man yan, di ba? Sibakin na yan na nagwaldas ng 1 billion dyan sa GSIS. Okay? Anyway, sa iba namang balita mga kaubayan, eto. Senator Rodante Marcoleta, sisimulan na ang investigasyon sa flood control project. Ayon po sa balita, Blue Ribbon Committee sisimulan ang investigasyon sa flood control anomalies sa Martes, August 19. Yan mga kababayan. Breaking, Senate Blue Ribbon Committee sisimulan ang pagdinig sa flood control anomalies sa Tuesday, no? Sa Martes, August 19, sisimulan ang pagdinig hinggil sa umano'y maanomalyang flood control projects. Ayon kay Senator Rodante Marcoleta, layunin ng komite na tuklasin ang posibleng irregularidad at katiwalian sa mga proyekto na nagdulot ng matinding pagbaha sa ilang lugar. Yan mga kababayan. Palakpakan po natin. Mukhang mauuna pa yata ang Senado mag-imbestiga kaysa po sa sa House of Representatives, kasi yung House of Representatives ayaw nga nilang mag-imbestiga, no? Di ba yung ilang mga tunggrista kasama po siya Sandro Marcos na hindi dapat ang Kamara ang mag-imbestiga dito po sa flood control projects na ito. Ayaw nilang makasakit ng damdamin ng mga
parehas nilang mga buhaya. Hmm. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kaubayan? I-comment nyo na lang po. At eto, nako Stella Kimbo na buhay. Nako August na. O eto mga kaubayan, Stella Kimbo pinoprotesta nalagas na boto dahil sa pumalyang AMCs, ACMs. Yan mga kaubayan, naghain ng eleksyon protest. August na. May pa yung eleksyon, May, June, July. 3 months, okay? Bago ka makapagdesisyon, okay? Naghain ng election protest si dating Marikina City 2nd District Representative Stella Kimbo laban kay Marikina City Mayor Maan Chidoro na katunggali niya sa nakaraang 2025 midterm election. Ayan mga kaubayan. Ako, baka gustong maging katulad ni Beni Abante. Mananalo ulit, 'di ba? Kahit talo na, panalo na. O baka i-appoint na naman ito ng COMELEC. Bantayan niyo po 'yan mga kaubayan. Kapag ito talaga pinagbigyan pa ng COMELEC, talagang lantaran na. Lantaran na po ang kanilang pangluloko sa taong bayan. Okay? Stella Kim po 3 months bago move on na. Magtrabaho ka kung anong gusto mong trabahuin sa buhay mo. Sabagay, marami ka naman pera. Pwede na yan, hindi na magtrabaho. Okay, ito pa. Nako, matinding karma po mga kabayan ang inabot ni Vice Ganda dahil dito. Heart evangelista, bagong endorser ng isang fast food chain. Vice Ganda, Echapuera na. Nako, ang bilis talaga ng karma mga kabayan. Edi ano ka ngayon? Matalino rin yung McDonald's, 'di ba? Kasi ang bilis nilang umaksyon. Siguro ko nakikita na po nila yung impact ng ginawa ni Vice Ganda. Sino ba si Vice Ganda para sa kanila, 'di ba? Ginagamit lang nila si Vice Ganda. Sana yun po ang naisaksak sa kukote ni Vice Ganda na hindi yan habang buhay, no? Everything na meron tayo ngayon is temporary. It depends sa mga gagawin nating aksyon para magtagal po ito sa atin. Alright? And karma na, matinding karma. Buti nga. Ito pa mga kabayan, pasadahan din po natin to. Lagot na. Sana magkatotoo ito. Sabi po dito ni Senator Joel Villanueva, I am open to undergo a drug test of any type. It is very important not only for us senators but for all civil servants to lead by example. Yan mga kabayan. Pero to lead by example, mas maganda kung ang unang gagawa ng hair follicle test ay si President Bongbong Marcos Jr., di ba? Random drug testing sa Senado. Ano sa palagay nyo? Maganda naman yan. Maganda yan. Ang magbe-benefits po niyan ay ang taong bayan. Bakit? Walang bangag na mag-serve sa ating bansa kapag yan po ay natupad, Senator Villanueva. Okay? Suportahan po natin yan. At sana ay maging batas sana yan, no? Mandatory drug test sa Senado. Not only Senate but all. Sabi nga ni Senator Villanueva, all civil servants, mga kabayan, no? So yan, palakpakan po natin. Nako, pati First Lady. Pati First Lady, walang walang exemption, no? Lahat po ng connected sa gobyerno dapat hindi bangag, okay? Alright, ito pa mga kabayan, pasadahan natin po ito bago natin i-play yung video. Nako, ito naman. They are really desperate justifying itong 20 pesos na kilo ng bigas. Sabi po dito sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Communication USEC Claire Castro na kumikilos na ang Department of Agriculture para sa pagpapalawak ng programang 20 pesos per kilo na bigas. Nako po. Bakit hindi ramdam ito ng taong bayan? Itong 20 pesos per kilo ng bigas. Hindi ito ramdam .
Kasi bakit po? Iilan lang po ang nakakabili. Limited lang, di ba? Kung talagang programa po ito ng gobyerno para sa lahat, no? Kasi yung mga para sa lahat ba? Yeah, yung mga bumibili naman, minsan hindi mo masabing mahirap talaga sila, di ba? Minsan may mga mas mahihirap pa po kaysa po dyan sa mga bumibili ng 20 pesos na kilong bigas, diyan po kung saan man yan nakalocate, no? Kasi ang hirap ding hanapin eh, 'di ba? Kung talagang kung talagang sustainable 'yan, sana kahit saan meron, kahit 'di ba? Kaso hindi mo nga alam kung saan meron 'yan eh, 'di ba? Hmm. Imagination niyo lang yata dito. Ay nako, anyway, what I'm trying to point out dito mga kabayan, ah, palpak yata ito eh. Palpak itong programang ito kasi hindi naman lahat nakakabili. Supposed to be, dapat para sa lahat eh, Pilipino, 'di ba? Pero ay nako, hindi ko alam kung ano po yung criteria nila, 'di ba? Kung paano maka-avail niyan. Oh, tapos tapos bebentahan pa yung mga magsasaka. Yun yung nasa balita eh, 'di ba? Kailangan daw naka-register yung mga farmers para makabili ng 20 pesos per kilo ng bigas. Sabi ko, ha? Hmm, bakit pati mga farmers bibintahan nyo? Eh, sa kanila lang galing yan. Ginigisan nyo sila sa sarili nilang mantika, di ba? Anyway, eto mga kabayan, pakinggan po natin ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ng Batas PH 21 minutes ago. The Supreme Court in Bank has deferred, sinantabi, deferred action on motions for reconsideration filed by the House of Representatives and other groups challenging the High Court's ruling that declared unconstitutional the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte. In a Viber message, Supreme Court spokesperson Attorney Camille Sue May Ting told reporters that the motions were on the agenda for Tuesday's in-bank session but were not acted upon. Hindi inaksyonan. Meanwhile, when asked, Attorney Ting did not provide a reason for the inaction. Ano kayang rason ha? Na-agenda na. Nandun na. Sa aking pagka-monitor, correct me if I'm wrong, may 4 na motion for reconsideration. House of Representatives through the Solicitor General plus 3 others. So 4, nandun na. Anong dahilan? Bakit? Naka-agenda na eh. Siguro, baka, ako, opinion ko lang ito, baka hinihintay pa ng Supreme Court, baka meron pang magpapile ng motion for reconsideration. Para isa na lang. Isa na lang. Para isang action na isang lang. pagbasura na lang. Yan lang ang nakikita kong rason, posibleng rason, or ano pa kaya ang ibang rason. Wala na akong maisip. Or baka mga kaubayan, pati ang Supreme Court ay galit na rin dito kaya tambaluslos mga kaubayan. Sa hindi po pagrespeto, no? Ng House of Representatives doon po sa naging ruling
kasi marami po silang marami silang satsat, no? Marami silang ginawang satsat. So marami po ang mga miyembro ng House of Representatives ang nagsalita ng hindi maganda against the Supreme Court, mga kababayan. So maybe hindi natin alam. Maybe lang we are just speculating, mga kababayan, na maaaring itong Supreme Court ay parang gumagante or something na, di ba? Binibigyan ng leksyon itong ating mga mambabatas na hindi sila dapat umasta, na parang sila na po ang pinakamataas sa gobyernong ito. Dahil mas mataas pa po, syempre, ang ating, kaya nga Supreme di ba, kasi siya po ang katas-taasang korte. The last resort, mga kababayan, kung ano pa man ang mangyari sa Pilipinas, doon po talaga ang ating pag-asa sa Supreme Court. Whatever the decision is, dapat po nating respeto yon. Pero anong ginawa nitong mga mambubutas na ito? Hindi nirespeto, bagkus ay nagalit pa. Nako po, talaga oo. Anyway, mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? I-comment nyo na lang po sa baba, para at least alam po nating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.